So, move naman ako sa next naman na magtatanong naman, si Peter Buckley. Peter Buckley, good evening. Bro, magandang gabi bro. Saka sa lahat ng kapuntos dyan, magandang gabi. Bro, meron lang pong tanong bro kasi nung araw meron akong para bang pinamana sa akin na Chris. Ano yun? Espada? Dagger. Dagger na Chris. Sabi ng kaibigan dagger. Ko, ilang tao na daw yung kinuha doon. Nung namatay na yung kaibigan ko, nakita ko yun, tinako ko kasi. Hinasa ko. Paghasa kong ganun bro, parang may aninong pass by sa likod ko. Yun, nalingat ako, nasugatan ako ng malaki bro. Contaminated ba yun bro? Yun. Possibly. Kasi oo bro. Tsaka ang kasamang palad bro, kinumpisal ko yun. Sabi ng pare, iwan ko lang kung hindi siguro express yun. Sabi niya, kasabay ng yung habak ng father-in-law ko, sabi niya, you throw it anywhere nga hindi daw makakita ng tao. So itinapon ko sa ilog bro. Pero hindi ko na proper dispose yun. Baka may retaliation sa pamilya ko yun bro. Mag-ano ka? Mag-spiritual spiritual preparation ka para hindi ka tabla ng retaliation. Mula nun bro, paragi akong nanaginip ng yung mga taong namatay sa past na ng mga kapamilya ko. Tsaka itong bago lang, yung anak ng katrabaho ko na matalik ko na kaibigan, hindi ko alam na namatay na yung anak niya. Na panaginipan ko ng gabi, kinabukasan, tinanong ko, sabi ko, Bay, kumusta na yung anak mo? Sabi niya, anong pagkakaalam mo? Kasi nanaginip ako kagabi, iyak ka daw dahil sa anak mo. Sabi niya, patay na yung anak ko bro. Sabi niya ganun. Di pa lang contaminated ako siguro bro. Nababahala. May possibly na ang gagawin mo diyan bago ka matulog, maglagay ka ng holy exercise oil sa iyong senses. Mag-cross ka ng holy exercise oil sa iyong noo, mata, tenga, at bibig, lieg, palad, tsaka paa. Tapos wag mong kalimutan na magdasal bago ka matulog. Yun ang gagawin mo at lagi ka mag-pray ng prayer for protection. Every day, daily prayer yun ha. Yung prayer for protection number 1. Natatakot na kasi ako bro. Gabi-gabi lang. Huwag ka matatakot. Yan ang gusto niya, yung matakot ka. Madaling paglaruan ng demonyo yung takot na utak. Kaya sabi ni Brother Darwin is yung the idle mind is the devil's playground. May idle... Bro, John Ro, may isang beses kasi, kaya yung bitaw, yung palabas na, ba yun? Si Mistress of, yung ganun, ba yun? Hindi ako nanonood yun bro, kahit hindi ko pa napanood ng sine, kasi isang beses, nanaginip ako ng ganun, yung pare, tsaka yung demonyo, nag-reveal sa panaginip ko kanyang pangalan, napakagandang babae kasi niya. Yun parang, sabi niya kasi sa akin, ako si Lucifer, sabi niya ganun. Natakot na ako bro. Palagi ako nanaginip ng mga masasama gabi-gabi, yung mga nangamatay. Mag-ano ka bro, mag-pray for protection ka bro. Yun lang tanging gagawin mo. Bago matulog at araw-araw pagising sa umaga, pray for protection. Tapos bago matulog, pray for protection pa rin. At every time na mag-pray ka ng prayer for protection lang, gumamit ka ng holy exercise oil. Yun ang ko sa iyo. Yun ang lagi ko pinapayo doon sa mananaginip ng nakakatakot. Ako nga pag may kakaiba akong pakiramdam sa gabi, kasi itong tinitira ko sa amin dito, kilala ito na na haunted house daw noong unang panahon, no? Bago ako matulog, pag may kakaiba akong na parang mayroon yata pumipigil na makatulog ako. Yan ang problema ko sa gabi. Pag araw, dito ako, lagi akong gumaganon-ganon, tatrabaho ako, gumaganon, edit ako ng gumaganon-ganon ako. Ang sarap matulog. Pero pagkatapos ng programa, gusto ko na matulog dahil kailangan kong matulog, hindi naman ako makatulog.
very alert yung utak ko. Ano Yun, kaya bro. to? Yun nga, bro. Yun nga, ganun. Very alert yung utak ko. Ang unang ginagawa ko, pray for protection ako. Tapos lagyan ko ng minsan nga nilalagay ko sa sa buhok ko ginaganon ko yung para bang gel. Okay. Buhok ko yung yung all exercise oil. Tapos nood ako ng ng movie. Nood ako movie yun, di kaya mag-headset ako, kinig ako ng Christian Friends, makatulog na ako noon. Pag hindi talaga kaya na alert talaga masyado. Minsan nangyari yan yung tatlo kami. Yung kinabukasan kailangan naming umalis doon kasi meron kaming talk doon sa kami ni Brother Rosbe. Pinapunta kami ni Padre doon sa sa ambang lugar pinapunta kami. Sagbayan. The night before na umalis kami, hindi ako makatulog. Anong ginawa ko? Dito ako sa studio natulog. Ayun, nakatulog ako. Minsan kasi may iba ako pakiramdam sa sala, yun ang ginagawa ko. Pero not all the time. Minsan, talagang mag-pray for protection talaga ako. Ayan. Pag hindi talaga kaya, very alert talaga yung utak ko, lipat ako sa studio, dito ako matulog. Nakaupo, yun, tulog talaga ako. Yun ang ginagawa ko. Magawa ko ng paraan. Kahit na anong paraan sundan na. Butan to tagay ko. Sa ref. Ngayon, ang ginagawa, ang gagawin kong na lang is, yun na nga, mag-pray for protection ako, maglagay ako ng oil, nood ako ng movie, at di ako nanonood ng movie na maganda. Yung movie na drama, para siguradong boring. Pag boring na yon, naantok na ako. Yan ang ginagawa ko. Yun. Hindi ako makatulog pag nanonood ako ng probinsyano sa gabi, hindi ako makatulog dahil sunod-sunod bitin, laging gising yung mata ko kaya wag na lang. Nood lang ako ng ng mga drama. Meron ako mga movies na mga drama. Yun, nanonood ako na. Pag boring na, taas ng kwento, ayun, naantok na. Hindi kaya mag-headset ako, makinig ako Christian Friends. Kakatulog na ako nun. Yun ginagawa ko, Pat Peter. Yung prayer of protection mo, kahit lang, in the name of Jesus, ganun lang. Dito, in the name of Lord Jesus, I ask you to protect me and my family from all sickness, from all harm, and from all accidents. If any of us have been subjected to any curses, hexes or spells, I declare these curses, hexes or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirit have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus, and I send you to Jesus to deal with the sea will. Then Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. And then don't forget, sinabi ba Brother Wendell, yung guardian angel, andyan lang yan. Naghihintay na tawagin mo. So, anong libro nga yan, bro? Mabili ko sa St. Paul. Ito. Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Okay. Baka nasa St. Paul yan, bro? Mabili. No. At saka yung Angel of God. Yun ang pinray ko nung first time ako nakaranas ng bangungot. Yung may papatong sa yung itim na anino, sasakalin ka. Ang pinray ko noon, Angel of God. Hindi ko makalimutan yung prayer na yan. Nangyari yan doon sa Ozamis. Galing kami ng disco ng gabi. Okay. Yun. Okay na ba yun? Okay, bro. Bro, pwede isa lang, bro. Kasi may nakita ako sa Facebook yung ginagamit ng mga Islam, bro. Again sa atin, ang ginagamit yung sa page ng CFD. Father Get Ngano Supporter. Ay, pag Father Get Ngano Supporter tapos may ibang mga nakapost hindi sa amin. Ginagamit hindi amin yan. Ginagamit ng grupo ni Ustad Xavier para evangelize, para pang-evangelize ng Islam. Kasi nasaktan siguro sila na si Ustad Xavier, ano ba yun, yung ginawang persona ng grata sa Debaters Convention ba yun? Hindi sila dapat magtaka kung diniklara sila na ano yun, persona non grata. Hindi sila magtaka kasi minsan kasi hindi sila mapigilan yung kanilang mga yung kanilang mga words, mga foul words na naka-live yan.
daming nanonood. Lalo na si Ali Javier, may mga binabanggit siyang words hindi dapat sabihin sa live. Dati nga naalala ko, talakay nila ni Brother Wendell, nakisuyo kami kay Russia na, bro Russia, si Brother Ali kasi yung bibig niya, bulbul ng bulbul. May mga bata nanonood. Kinausap siya, matino sa lalaki kausap, with respect na pakiusap. Ayaw tumigil patuloy pa rin siya Kaya kung sakaling diniklara sila ng persona non grata ng DevCon, ay hindi na ako magtataka. Hindi sila dapat magtaka kung ganun. Huwag sila dapat magtaka kung ganun dahil sinasadya nila ilang beses na pinakiusapan. Ilang beses na hindi naman yung isang beses, kalawang beses, katlong beses. Alam ko maraming beses yung ating bisita si Christian Prince. Nung bisita si Christian Prince, ilang beses sinabi ni Christian Prince, do not speak that words. You have a broken Arabic. Do not speak that words. You should speak your Filipino language or English because the only words the only language I can understand is only English. Speak to me in English and we can proceed to our debate. Yung sinasabi ni Christian Prince, wala. Matigas sa ulo. Ano pa rin siya? Arabic ng Arabic. Sinabihan ng broken Arabic. Arabic pa rin ng Arabic. Para kunwari, marunong mag-Arabic. Kaya, kung ganun, yung Facebook group na Father Darwin Gitgano supporter na public, hindi amin yan. Ginagamit na evangelization ng mga Muslim bro in the name of Alvin Tagma. Yun. Hindi Muslim. Amin yan. Paalala ko ang Facebook group ang official Facebook group ng Punto por Punto ay private at tanging admin lang ang nakakapag-post. Dati si Brother Gabriel lang ang nakakapag-post, wala nang iba. Kung sino ang itinalaga ni Padre na siyang mag-post sa Facebook group, siya lamang ang nakakapag-post. Yan ang official na Facebook group. Pero kapag nakakita kayo ng Facebook group na Reverend Father Darwin Gitgano supporter, pero ang mga post is non-related sa Punto por Punto, not related sa evangelization, not related sa programa, hindi sa amin yan. O ako pa sa inyo, layasan nyo ang group na yan. Hindi sa amin yan. Okay na, Brother Peter? Bro Jando? Maraming salamat. Bro Jando? Yes, Brother Angel? Yes, Brad Peter, paalala ko lang po, pala tungkol sa spiritual warfare mo, don't forget yung cares natin, yung state of grace, okay ka na po doon. Kasi kahit anong gawin natin, kung wala tayo sa state of grace, medyo malabo po yun. So yung state of grace, siguraduhin natin, walang mortal sin at lagi tayong nangungumpisal at nagro-rosary. Nagagawa niyo po ba yun, Brother Peter? Yun nga lang. 2 buwan siguro ako hindi nakapag-umpisal. Yun. So, nakikita ko na kailangan kasi ma-diagnose ka din So, that's na actually, alam mo po ba yung confession is better than exorcism? Yung confession, napakalakas po nun. Yun po kasi yung pinakaugat nun Yung pinakaugat, kaya madali tayong kapitan So, I think brotherly advice po, yun ang pinakaunahin mo muna as soon as possible. General confession ka. General confession, lahat ilista mo, lahat ng mga naisip mo, lahat ng natutunan mong kasalanan dito. Mayroong mga kay Doc Ditching kompleto yun yung general confession, yung confession guide from 10 commandments. Makikita niyo po lahat doon. Kailangan po siguraduhin natin yan bago tayo maglagay ng mga holy and exercise oil dahil importanteng nasa loob Di po ba? So yung nasa loob, yung espiritu niyo muna na linisin niyo po para mas malaki ang protection natin, no po. Okay, thank you. So okay, Brad Peter, yun lang po. Maraming salamat. Okay, no. So yun po paalala ko ha.
Pag may nakita kayo, Darwin Gitga na supporter, ang mga post naman hindi related sa aming program, layasan nyo, hindi amin yan. Parang nakabangayan na ni Ate Edna yung ano niyan yung admin niyan Ang sinabi ba naman, "Ingitera ka yata." Kung kang ingitera, bakit? Inaway pa si Ate Edna. Si Ate Edna na siyang nanay ng programa, inaway pa. So hindi sa amin yan. Kasi lahat ng punto por punto supporter nasa ilalim din sa pamamahala ni Ate Edna. Si Ate Edna sa kinikilalang authority ng punto por punto, pag hindi kumikilala kay Ate Edna, hindi amin yan. At hindi yung kumilala dahil nakipagbangayan pa. So, layasan nyo ang grupo na yan, hindi sa amin yan. Next naman tayo, first timer, Quantioso. Quantioso, good evening, Quantioso. Good evening, Quantioso. Yes, hello, good evening. Tanong ko lang po, sino po ang pwedeng gumamit ng prayer to take authority sa page 176 sa Catholic Handbook of Deliverance? Ando naman yun sa sa instruction. Diba sa instruction yun? Head of the organization, basta yung mga yung head of the family, pwede niyang gamitin din ito. 176. Sabi ganito, this prayer is a general deliverance, prayer that can be prayed before spiritual family and community gathering. Spiritual family. So, head of the family. It's either your mother or your father. Yun. Pwedeng gumamit sa school, pwedeng gamitin ng teacher. Yan nga si Father Darwin dati nag-exercise sa isang eskwelahan dahil maraming mga estudyante sinapian, more than 40 yata yun. Ang mga teacher nagsiuwian dahil natakot. Sabi ni Padre, pabalikin niyo yung teacher, hindi ako magdi-deliverance hanggat hindi babalik ang mga teacher. Kasi ang mga estudyante under sa authority ng teacher, pwedeng gumamit nito. Ship captain, yung isang natin, tinuruan ni Brother Windel na ship captain, kasi yung isa sa mga crew niya, biglang gumaganon. So, nagtatago ng mga turis na bagay sa kanyang kwarto. So, yon ship captain, tinuruan under pa sa kanyang authority. Yon, pwede yon. Sa family, sa school, yung teacher, principal, yon. Yun ang pwede gumamit nito ng prayer to take authority. Ma'am Quantioso? Okay po. Meron pa po isa. You go ahead. Narinig ko kasi sa vlog ni Brother Adrian na si Father Randy, sabi niya meron daw tayong authority sa sarili nating katawan. Pwede ba akong mag-deliver sa aking sarili? Pwede. In the name of Jesus, mag-pray for protection ka. Tapos simulan mo, inom-inom ka rin ng oil, no? Inom ka ng oil kung ano maramdaman mo. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God and through His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all evil spirit. And I command all of you to depart right now from me and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. So, pwede mong gawin sa sarili mo. Pwede mo sa sarili mo. Kasi may authority ka sa sarili mong katawan. Pwede din po yung gamit ng mga prayers sa Catholic Handbook para sa sarili ko. Ang deliverance. Yes. Pwede rin. At dapat may spiritually prepared ka rin. Yung case nila sabi ni Brother Windel, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Huwag mo kalimutan din yun. Kasi, renouncement, kailangan din ng renouncement. Dahil ang renouncement, napakalaking may tutulong ang renouncement pagdating sa deliverance. May basahin ko dito. Sabi dito, occult and esoteric, whether through paganism or animism or the New Age movement, beliefs and practices are the major sources of a person becoming a victim of extraordinary demonic attacks.
It's either obsession, oppression, and possession. The occult is an open doorway to the world of spirits. A Catholic relates with the divine always and only through prayer. It is recommended that the renouncement be done in front of the Blessed Sacrament. Renouncement, as was stated previously, destroys any right that the evil spirits have over the victim, since he receives certain temporal benefits from them. So, the best thing to do para maputol, kasi as long as walang renouncement na mangyari, yung bond, andun pa rin yung bond. Kaya para maputol yung bond, kailangang pray the renouncement prayer. In the name of Jesus, I renounce. Napakahalaga yung renounce. Malaking bagay yung renounce. Sa iba, simple sa dali lang sabihin yung renounce. Hindi madali yun. Nahirapan si Madam Pastora sa renouncement. Oh. Quantioso? Ate Ma'am Quantioso? Pwede po, prayer to break curses and spells. Yung sa sarili ko lang na deliverance gamit ito, pwede po. Pwede, kung nadududa ka na biktima ka ng demonic oppression, gaya ng barang, kulam, gayuma, sa tingin mo biktima ka ng ganyan, pwede mong gamitin yon sa sarili mo. Inom ka rin ng oil. Bakit? Yung mga sakramentas, kapag tinitake yan ng tao, siya yung parang tagapag-torture kaya yung minsan nararamdaman nila mainit, mahapde, maanghang, kasi ang nakakaramdam nun yung nag-o-oppress sa kanila. Pinaparamdam sa kanila para ma-discourage. Naalala ko yung isang kay Father Darwin, babae lumapit, yung ari daw niya tuwing gabi para daw tinutusok ng karayom. At ang sabi daw ng albularyo, yung tikbalang daw na nagkagusto sa kanya, naglaruan yung ari niya tinutusok ng karayom. Kaya sabi ni Father, akin ang kamay mo, bigyan niya ng oil, lagay mo dyan sa ari mo. Paglagay niya, sumigaw yung babae, apti. Anong ginawa? Hindi na bumalik. Sa albularyo siya lumapit at hanggang ngayon, ganun pa rin ang nararamdaman niya. Bakit? Sa albularyo daw kasi, yung oil sa albularyo, hindi daw mahapde. Yung kay Padre, mahapde yung oil. Siyempre, nararamdaman nung oppressor yung effectiveness ng oil, kaya pinaparamdam sa biktima. Para yung biktima ma-discourage, hindi na nga bumalik. Ma'am Quatioso? Meron pa po isa, pwede po. Sige, last. Meron kasi akong yung parang sabi kasi nila Illuminati daw ito na cross. Tapos sabi ng pare, itago ko lang daw. Paano bang gagawin ko dito? Illuminati daw kasi ito, yung parang may mga sign daw na ba? Illuminati cross? Crucifix, Illuminati? Sabi ng sige, Brother Edgar, pakisagot yung tanong, Brother Edgar. Ikaw lang yung dito Brother Edgar? Kasi may mga design daw kasi. Pag may mga design daw, daw yun? Siguro mayroon talagang mga demonic religion at ginawa ito sa mga satanism, yung mga close na rin, pero walangendre. Pwede ipakita mo yung Pwede ba ipakita yung cross? Anong klase yung cross? Kasi mayroong cross na walangendre. Mayroon lang mga bitit dyan. Natin ko kasi. Tinago ko kasi. Picturean mo na lang, tapos send mo sa natin sa punto por punto Facebook page. Kami mga religion do. Pwede mo ma-search mo yung satanic cross. Pakita natin yung satanic rosary. Pakita mo yung mga satanic cross. Okay. Pakita natin yung satanic rosary para... Alam mo ano itsura ng satanic rosary? Alam mo ba? Cross. Satanic cross? Yun na nga. Satanic rosary, satanic cross.
Ano may grocery ba talaga ikaw? Mayroon din sa Tanic Rosary, mayroon din cross. Cross lang. Ay! Mga design nandito, iba kasi daw yun, mga design daw. Tapos, ano daw, yung ganito daw na parang may sun daw sa likod. Tapos may mga ano-ano dito pa mga drawing na ano ba yung mga design. Mayroong Indre. Mayroon bang Indre? Ito naman to. Tapos Meron? ito, yung bell na bili ko pa naman sana, meron ding mga ano, may mga design na mga shape na parang may mga ano ba, karnero na ano, parang hindi ko maintindihan. Tinago ko na lang kasi sabi ng pare, tatago ko na lang daw. Tapos meron din akong napansin na pag noon kasi para palating na ano yung ulo ko, yung masakit ba. Tapos hindi ko maintindihan. Tapos pagkatapos ko mangumpisal, tapos inano ko ito, sabi ng pare, hindi ko na daw ito gagamitin sa altar. Nawala yung sakit ng ulo ko. Yung sakit na hindi ko maintindihan. Pero hindi ko alam kung saan ba ito. Saan to galing? Saan mo galing? Saan galing? Yung gamit-gamitan mo? Saan mo galing? Sa mga religious store. Sa Quiapo? Ay hindi, dito lang sa Misamis Oriental. Sa Misamis. Yung iba sa sa Salvador, Divine Mercy. Misamis Oriental. Marami kasing tinda dito mga ganito, may mga design ba. Huwag ka na lang bumili kung sa tingin mo is kaduda-duda yung crucifix na binibenta. Pero kilala mo ano itsura ng Satanic Rosary? Oo, yung may wala naman akong ganon, yung may ahas na ano. Ito lang talaga yung mga cross na ano. Tapos na wala talaga yung ng ulo ko, sakit na parang hindi ko talaga inainda ko talaga matagal na panahon na yun. Tapos sabi may nakapunta dito sa bahay, sabi niya, ay hindi yung mga mo dito, yung mga daw cross ko daw sa altar. Ano sabi niya? Pare, inano ko sa pare, Father, parang may mga cross ako doon na sige, na parang duda ako na daw, nominated. Pero parang nararamdaman ko din naman. Sabi niya, sige, mo na lang, wag mo na i-post. Yung Father, gagamitin ko ba yun sa altar siya? Wag mo na lang gamitin, itago mo na lang. Sabi niya, wag mong gamitin. Sabi naman niya. Tapos pagkatapos nun, hinahinay ba na nawala yung ng ulo ko ng sakit. Malamang contaminated yon. So, ang gagawin mo dyan is i-break seals and consecrations mo, tapos sprinklan mo ng holy exorcise water in the name of Jesus. I break all seals around you and a consecration upon you. Ayun. Di kaya, I break all seals and consecrations upon these crosses in the name of Jesus. I break all seals and consecrations upon these crosses. Yun. Tapos, paano ba yun? Tapos, pwede mo na siyang itago o ilibing, sunugin. Kung masusunog, pwede mo ilibing. Kung hindi masusunog, tapos maghugas ka sa kamay mo ng holy exorcise water while praying the cleansing prayer. Yun yung kalimutan niya na. Maghugas kayo ng holy water, don't forget to pray the cleansing prayer. Ma'am Quantioso, okay na ba yun? Okay, sige. Okay na po yun. Salamat. Okay, thank you, Ma'am Quantioso. Yun, so pwede pa naman bukas. Meron pa naman tayong bukas eh. Ang ating programa, punto por punto, is from Tuesday to Sunday, no? Pag nag-open tayo ng Monday, ibig sabihin may talakayan. Pag nag-open tayo ng Monday. Pero kung wala, ibig sabihin pahinga or meron kaming private banding. Okay, so dito naman tayo. First timer na naman, Mel. Hello, good evening. Okay, good evening. Yes, hello, Bad Mel. Akong panguntahan na is
actually, doon na ba mo yung mga compilation regarding sa mga doctrinal lecture ninyo? Kaya gusto ko po niya makapabil. Compilations, gaya halimbawa ng aklat, ganon. Pwede man po sa inyong mga lecture sa kaning parang sa Zoom or video or unsa ba diha ng mga compilation? As of now, wala kaming compilation dahil continue lang po yung aming pagla-live. Pero yung mga programa namin, pwede mong i-download. Tingnan mo isa-isa yung mga title, kung saan ka nagkaroon ng interest, pwede mong i-download para may kopya ka. Okay, thank you. Then another po, unsa na to pag kung ma-feel sa balay nga other spirit, paano nato siya, unsay mga signs o paano nato siya i-prevent or i-avoid? Brother Edgar, ano daw ang mga signs na merong evil spirit sa loob ng bahay at paano siya i-avoid, iwasan? Ano ang kailangan gawin, Brother Edgar? Okay, yung mga signs yan ay talagang yung iba may marinig kang magbulong-bulong. Ang kaya nakatutulog ay higa, maraming nagbulong-bulong marinig mo. Ay iba yon, yung mga ilaw ay talagang off and on yung ilaw. Kahit walang grounded, ay talagang naglaro-laro lang yung mga demonyo, naharas ka para hindi kayo makatulog. So, marami pang iba na mga sign, yung mayroon pang maglalakad na walang tao. So, ang gawin mo ay ito ay pa-deliverance mo. Maghanap kayo ng exorcist kung mayroong exorcist, or kung mantigo kayong mag-deliverance, kung mayroon kayong libro, kayo na lang mag-deliverance. Kung sa iyong bahay, may otoridad ka man, may authority ka na, mag-deliverance sa bahay mo. Palayasin mo mga demonyo sa bahay mo, sa lahat ng mga area sa bahay mo. Palayasin mo mga demonyo. At pagkatapos, mag-publishing kayo ng pari pag mayroon. Kasi iba yung blessing, ito ay pag-cast out ng mga evil spirit, pagpalayas ng mga demonyo. Ang deliverance, iba ang deliverance, pagpalayas ng mga demonyo. Yung blessing ang intention sa blessing ay para maging banal yung mga bahay mo at sa lahat ng mga gagamitan sa bahay mo. Yun lang ang gawin mo, brother. Okay. Okay, salamat. Pero another meron pa dito, tingnan lang natin to ha. Gusto ko lang ipakita to eh. Wait lang. Ito. Gusto ko lang ipakita to sa inyo. Ayan, no? 10 signs your home may be haunted. No? 10 signs. Ano yung first? First, you've experienced a strange, creeping feeling like someone is watching you. Yung para bang may nanonood sa'yo, dahil nakatingin sa'yo. People who believe they experience paranormal activity often note a sensation that someone is watching them while they sleep. No? Putrid odors emerge from a localized area during a specific time of day. Yung mabantot, mabaho. You smell familiar and comforting scents like perfume or essences that evoke specific memories. Weird sounds like whispering voices might indicate that another being is trying to get your attention, or there's a residual hunting happening in your home. A residual hunting is when a spirit replays
and relives a past event over and over. A flash of bright light occurs at the same time every day in the same area of your home. Next, 6. Frigid cold temperatures in certain areas of a room, as well as a sudden drop in temperature, usually between 20 to 30 degrees, can mean there's a ghost among you. 7. Lights, TVs, or electronic devices turning on and off can be a sign that an entity is pulling its energy from your power source or trying to communicate with you. Number 8. You've had a peripheral sighting, which is a glimpse of a shadowy figure from the corners of your eyesight. Para may nakita ka parang anino ba sa hindi mo siya tinitingnan pero parang napapansin mo lang sa bandang gilid ng iyong mata na parang may dumadaan na anino sa yung tagiliran, yung ganon. Spirits tend to move fast, so they may appear to be dancing or look like a flickering shadow in the distance. Number 9, missing objects are found in strange areas in your home, in places other than where they were left or are usually kept. It's safe. Halimbawa, meron kang suklay na kadalasan nilalagay mo lang naman sa aparador pero biglang isang saglit andun na sa para bang doon sa basement. Bigla na lang nasa basement yung suklay mo saan yung suklay? Dito ko lang nilagay sa parador yun and then ilang araw naglilinis ka, papunta mo sa basement, nandun yung suklay mo na hinahanap mo. Yon, isa rin yun. No? It's safe to assume that you misplaced an item and forgot, but if it's found somewhere you would never think of leaving it, then it may be a sign of paranormal hijinks, no? Okay lang kapag isipin mo na na misplace mo lang o nakalimutan mo saan mo nilagay, pero yung makita mo siya sa isang lugar na hindi siya dapat hindi siya dapat nandoon, lugar na hindi siya dapat doon nilalagay pero nandoon, ay magduda ka na. And number 10, you have strange dreams you've never experienced before. And at night, feel a sensation of touch na humahawak sa'yo, as though something or someone is reaching out to you. Mga palatandaan yan na merong something creepy sa bahay nyo. Yan, okay? Kachando. May pahabol. Pwede, may pahabol. Ang refrigerator ay mawala, ay malaking demonyo na to. Pahabol ko, Brad. Actually before, na-experience na ako na magpindog akong balahi ko. Pero isa rin yan. Nagpasok insinso, then nakatabang ba itong pagpaso na kong insinso sa balay, pagpa-outcast mga bad spirit? Okay, tanungin natin si Jenelisa Piedad. Baka may backup na kaalaman si Sister Jenelisa. Sister Jenelisa, may backup na alam ka? Ito, tagapagturo rin to Hello po. Hello po, Brother Jando. Ano yun, yung gumamit siya ng incense daw. So yung incense ay isa po yun sa mga sacramentals to evade the evil spirits, so that is very useful. Usually ginagamit nung sa araw ng Miyerkules nung magpaaso sa bahay. But then before using that one, kailangan na i-bless siya yung incense. So kasama din yan sa mga sacramentals aside from the exercise salt, holy and exercise oil. So mabisa po yun, brother. So mas mabuti na yun po ang gagamitin. Yung blessed na incense po. Sister Jen, Sis Jen, pero ka bang ibang idea na lalaman na mga palatandaan na may evil spirit ang isang lugar o bahay? Yung experience ko doon sa Valencia, bro. When I was there, nung natulog ako doon sa kwarto na tungod sa hagdan, ano ba yan sa Tagalog? Malapit sa danan. Kwarto, yung ano ba yun? Yung si bro, Abu Yabor, andun siya sa
parang hallway na tulog. Tapos ako, doon sa kwarto, first time ko na naginip na, parang, naposes ako. Something strange talaga, bro. And then I forgot, yung kwarto na yun. Yung kasama Sabi ko, haunted house to eh. yung dalawang, scholar ni Father Darwin, yung kasama ko doon sa kwarto. And then, that night, I forgot to hold a Holy Rosary. Kasi usually, pag natutulog ako, I hold the rosary po. So that night, ewan ko na saan yung rosary ko. Parang na-misplace. Tapos, yun talaga. And now I reveal that something strange in that room. Parang katabi yun sa kwarto ni Bro Edgar. Yung kwarto na yun. And then meron ako experience, bro, yung sabi mo na, yung sobrang mabaho na you cannot explain to where it came from. Ang baho talaga. Alam mo yung doon sa Bohol, may nilalabas yung mga lana, yung galing sa mga albularyo. Alam mo, bro, sobrang baho talaga, na parang baho ng kanal, or hindi maintindihan yung baho. At saka, another thing that I had experienced, yung lugar na something strange, that there is the presence of the enemies around. Nung elementary ako, bro, nung bahay namin, yung the oldest, ancestral home na naigo sa Liti, was being struck by the lightning. And that time, yung wire nung galing sa puno ng mangga, and then nakakabit dun sa bahay. And then when my sister got hold onto that metal, so nung nakakunik yung wire, tapos nung yung dish drainer na metal, ayan, tumama yung kidlat. And at that moment, my sister died. Elementary ako noon, 1991. Strange din yung bahay na yun, bro. Na was been struck by a lightning. Okay. But Wendell, may sinasabi siya na biglang tumataas yung kanyang mga balahibo. Ano masabi mo doon? Palatandaan ba daw yun na may evil spirit? Yes, Rogendo, no? Dahil ang mga evil spirits, yung fallen angels, meron silang tinatawag na extra magnetic energy. At sa pamamagitan nitong extra magnetic energy, pag sila'y makalapit sa atin, yon, ang resulta, magbababa ang temperature, kaya parang maginaw, at titindig ang balahibo. Kaya mag-prayer na kayo, no? Dahil ibig sabihin nasa palibot talaga kahit saan, no? Dahil mas marami sila kaysa tao. Ayon kay Father Saint Padre Pio, kung pahintulutan ng Diyos na makita ang dami ng mga fallen angels, hindi sisikat ang araw sa dami nila. So, kaya yun ang dahilan. At tungkol naman sa mga bahay na infested, magiging infested yan kung sakali na, lalo na mayroong mga occult involvement, may mga occult practices o may mga kasalanan na hindi na kumpisal, no? At sign, tandaan natin sign na may infestation. Sign na may infestation. Lagi na lang may nagkakasakit na miyembro sa pamilya. Tandaan niyo yan, isa yan sa sign na may infestation. Sunod-sunod na pagkakasakit sa miyembro ng pamilya. Ikalawa, yun ang tinatawag na physical disorientation. At ikalawa, yung tinatawag na emotional
disorientation din. Ano yun po ang ibig sabihin? Na palatandaan na sa loob ng bahay, meron talagang kalaban. Emotional disorientation. Laging nag-aaway ang mga tao, mga anak man, papa man, o mama sa tahanan. So, kung sa mga nakikinig ngayon, na-experience ninyo yan sa inyong bahay na laging nag-aaway, lalo na mga miyembro ng pamilya, ibig sabihin, may kalaban. Yun ang tinatawag na emotional disorientation. No? O kaya'y may nagkakaroon ng depresyon. O kaya'y tinatamad sa prayer, yung tinatawag na spiritual dryness. No? O kaya'y merong mga bigla lang lumabas na mga insekto na marami. Maraming langgam na kumakalat sa bahay o anong uri ng mga insekto. No? May mga langaw, dami, no? Kahit na lamok ng dami, tandaan natin, o kaya'y yung odors na tinatalakay ni Sis Ginelisa. Amoy insinso, amoy asopre, amoy lana, amoy patay na hayop, amoy na malansa, amoy na kandila, mag-ingat sa ganyan. No? O kaya'y merong unusual behavior of animals. Yung mga manok, parang may sinasabong kahit wala naman. Yung mga aso, tahol na tahol. Yung pusa, parang may kaaway na iba, kahit wala naman. O kaya yung moving objects, kusang gumagalaw, nahuhulog o nababagsak, o biglang nasarado ng malakas ang pintuan. O kaya yung TV bigla lang na on. Kaya ingat sa ganyan na mga palatandaan. So, dami pa na mga palatandaan, Rodiando, kung kailan na may kalaban sa loob ng bahay. Tsaka ingat din kayo, may mga nalilipa ng cursed video. No, ingat din kayo dyan. Alala ko dati yung isang babae, negra, nagmi-makeup tutorial siya. Tapos may nakita siya sa video na biglang bumulaga sa screen niya. Medyo creepy yung video eh. Gumagano mo, nag-glitch yung video eh. Kalaya mo, bigla niyang hinapasampas yung ulo niya sa sa lamesa. Nabasa talaga yung noo niya. Yun, ingat din kayo. May mga ganyan mga cursed video. Bradmel, okay na ba yun? Okay, Brad. Thank you, Brad. I'm from Island Garden City of Samal, Davao. Yan, thank you. From Samal, Davao. Maraming salamat sa iyong katanungan. Okay, so dito na mo tayo isa naman pa naman sa Ireneo Tovida Jr. First timer ba to? Teka, ngayon ko lang nakita to eh. Hello, good evening, Brother Ireneo. Good evening po, Brother Jando. Magtatanong nga po ako regarding sa sinabi ng nauna natin kapatid na with regards po sa goosebumps or pag panindig malaibo. Kasi Brother Jando, mamahilig kasi akong magbasa ng mga life ng mga saints. Nanonood ako sa YouTube ng 99 Catholics. Isa doon sa aking nabasa, nalimutan ko yung pangalan, pero merong isang saint na babae na 12 years na hindi siya kumakain ng kanin. Bali, everyday, nagre-receive lang siya ng Holy Communion, ng Hosea. For 12 years, ay buhay pa din siya. After ko nabasa yun. Si Blessed Alexandrina de Costa po ba yung tinutukoy mo?
Siya, hindi ko nalimutan ko, Brother Wendell, pero yun yung life story niya. 12 years hindi siya kumakain ng pagkain. Nagre-receive lang siya ng ng hostia, ng Holy Communion. Nung binasa ko yung life story niya, nanindig yung blaybo ko kasi na-touch ako sa kanyang life as a saint. Yung panindig ng blaybo ko pa ay yun ba ay hindi po ba yun masama? Kasi narinig ko kanina, yung kapatid natin, nanindig yung blaybo niya kasi baka demonic in origin yun or ano po ba? Okay na po ba yun? Wala po bang problema doon? Rindel? Okay, alam natin na ang kalaban natin nasa palibot, unang Pedro Kapitulo 8 versikulo 5, no? Nasa palibot natin. Nasa paligid. Paligid lang. Kung sakali, ang hirap magkalisod-lisod ngayon. Hindi naman maintindihan yung palibot. Oo. Kung sakali, no? Kung sakali, yung iba magbasa lang sa aklat ni Father Sikea, nanindig na ang balibo. Bakit? Ayaw ng demonyo na madiskubre yung mga tactics nila. Pwede na may lumapit nang binasa mo ang aklat buhay ni Saint Alexandrina de Costa. Si Saint Alexandrina de Costa, hindi kumain, hindi iinom sa loob ng ilang mga taon. Eucharist lang ang kanyang tatanggapin. Araw-araw. Dahil nagpakita sa kanya ang Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ng sakripisyong ito, marami ang makonvert mo. At dahil yon ay Second World War, yon, sabi ng ating Panginoon Jesucristo na sa pamamagitan ng sakripisyong ito, hihinto ang digmaan sa mundo. Kaya, na-convince niya ang Papa sa simbahang Katoliko na ang buong mundo ay i-consecrate sa Sacred Heart of Jesus. Kaya ginawa yan ni Pope Pius, no? Na i-consecrate ang buong mundo sa Sacred Heart. Pagkatapos nitong na i-consecrate ang buong mundo, 4 na taon huminto ang digmaan. Kaya pwede na nakita ng kalaban na may binasa kang bayanin sa ating pananampalataya, kaya ginamit nila ang kanilang taktika upang mantakot. Dahil isa sa kanilang taktika, yung mananakot sila. At once matakot ka, lalo ka nilang tatakutin pa. At magiging malakas sila kung matakot ka na. Yan po, Brajando. So, totoo ba yung Brother Wendell na yung mga ganyan is feeding from your fears? Totoo ba yun, yung term na feeding? Feeding from your fears? Yes, pwede. At sila nasa palibot natin at kung isa sa kanilang taktika ayon kay Father Joses, yung pananakot. Kaya nga, sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, don't be afraid. Dahil, pag matakot ka na, mas lalong tatakutin kanina. Okay. Brother Ireneo, okay na ba yung Brother Ireneo? Okay na po yun, Brother Chendo. Salamat. Okay, thank you. So, yun po ang tanong ni Brother Ireneo Tubida. Okay, no? So, move naman ako sa next naman, si Mon. Hello, Brad Mon? Hello, magandang araw po. Naririnig niyo po ako? Yes, naririnig ka, bro. Magandang araw po at magandang gabi po sa lahat po ng mga kapuntos. Mayroon po akong tanong, 3 po ito. Yung pong una po ay tungkol po sa rosaryo. Paano po natin malalaman kung yung pong rosary na pinagdasal natin ay kumpleto na?
Brother Angel Santos. Hello po. Well, actually pagdating sa turo ng simbahan, no, yung iba may mga litanya pa bandang huli, but so far sa turo po ng simbahan, hanggang dun sa pinakahuli lang, so far ang pagkakaalam ko ay pwede na yun kahit wala ng mga litanya o kahit wala ng mga dagdag, but I don't know, baka may idea si Brad Edgar dyan or si Brad Wendell, but wala akong alam na eksaktong turo ng simbahan tungkol sa rosary, no. Kailangan mo buuin hanggang sa litanya, kung minsan mas mahaba pa doon. Yung iba nga may mga extra pa in between the mystery, no. So yun lang, walang masyadong doon, yung eksaktong turo ng simbahan kung hanggang saan yung rosary, as long as you have to finish the 5 mysteries at saka yung pinakahuling panalangin. So baka may maidadagdag po si Brad Edgar. Brad Edgar, may dadagdag ka doon? Wala yata. Okay, Brad Juan, okay na ba yun? Brad Edgar? Okay lang yan, brother. Okay na yan. Okay. Ay naman, may nobina naman sa Rosary. Kasi lang yung okay na yun. Okay, brother, Mon? Okay po, yun po, follow-up question po tungkol po sa pagkakasabi po ni brother tungkol po sa novena. Kasi po, meron po mga novena na naka-incorporate doon yung rosary. Halimbawa po, meron pong novena sa Our Lady of Good Success o kaya Our Lady of Undoer of Nuts. Kasi po nakalagay po doon yung una po magsa-sign of the cross, yung second mag-act of contrition, yung pangatlo po dadasalin po yung first 3 mystery, tapos yung pang-apat may reflection, yung pang-5 dadasalin po yung last 2 mysteries. So ang tanong ko po, pag ginawa niyo po ba yon, bukod sa nakapag-novena na ba kayo, nakapagdasal na rin ba kayo ng rosaryo by doing that? Okay, Brother Wendell? Well, unang kapatid, napaka-importante din na kung ginawa natin ang devotion ng rosary at novena, we are in the state of grace, no? Dahil ang lahat natin na mga mabuting ginagawa ay matatawag lamang na meritorious sa mata ng Diyos if we are in the state of grace. Okay. Ngayon, kung ginawa natin yan, magiging meritorious ba? Yes, magiging meritorious kung nasa state of grace po tayo, no? Pero walang merit ang lahat nating ginagawa, rosary man kahit pa ilang bisis tayo mag-rosary at magnobina kung wala tayo sa state of grace. Yun talaga ang importante, no? At kahit si Padre Pio sa isang araw, ilang bisis yan nagro-rosary. No? At sa lahat ng mga nagro-rosary, yung iba, ayaw na nilang isali ang Litany of the Saints. Dahil para sa kanila, medyo mas mataas na. Pero alam nyo, kung gamitin ninyo ang Loretos Litany, yung Litany of the Holy Rosary, tayo rin ang makabenepisyo. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. So, tayo, pray for us. Tayo ra ang makabenepisyo. Kaya, mas mabuti sa lahat ng mga nagsusubaybay ngayon, kung nagro-rosary man kayo, isali na ninyo ang Loreto Litany. At kung maaari, isali na ninyo ang Divine Mercy Chaplet. No? Divine Mercy Chaplet at yung Litany of the Saints. Dahil more prayer, more power. Yun po, Brajando.
Okay, thank you, Brother Mon.